Okay, so darako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos na nasa promised last Lord's Day. So we will be spending time again dito po sa Romans 14. Okay, part 2 po ito and this will be the last installment for our consideration of this great chapter in the letter of Paul to the Romans. At pinamagatan po natin itong ating maikling series na two-part series na ito, isang panawagan sa pagtanggap sa isa't isa. Isang panawagan sa pagtanggap sa isa't isa. So ang ating pong pagtutuunan ng pansin ay mula talatang 13 hanggang sa katapusan ng kapitulo na ito, talatang 23. So babasahin ko po ito mula sa Filipino Standard Version. Sundan nyo na lamang po ako sa inyong mga Biblia. Verse 13. Kaya nga, wag na tayong humatol sa isa't isa. Sa halip, pagpasyahan natin ito na wag tayong maglagay ng hadlang sa daan ng ating kapatid o maging sanhi ng pagkakasala ni numan. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, alam ko at lubos akong naniniwala na walang bagay na likas na marumi. Ngunit kung itinuturing ni numan na marumi ang isang bagay, para sa kanya ito ay nagiging marumi. Kaya't kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ng kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na namumuhay ayon sa pag-ibig. Namatay rin si Kristo para sa kanya. Huwag mo siyang ipahamak dahil sa iyong pagkain. Huwag mong hayaan na ang itinuturing mong mabuti ay maging masama. Sapagkat walang kinalaman ang pagkain at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay, at ang kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Sapagkat sino mang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at kaaya-aya sa mga tao. Kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Totoong malinis ang lahat ng bagay, ngunit mali ang kumain ng isang bagay na makakatisod sa iba. Mabuti pang huwag ka nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang bagay na makakatisod sa iyong kapatid. Ano man ang pinaniniwalaan o paniniwalaan mo, hayaan mong ikaw na lamang at ang Diyos ang makaalam. Maligaya ang taong hindi sinusumbatan ng kanyang sarili dahil sa mga bagay na itinuturing niyang tama. Ngunit, ang may pag-aalinlangan ay hinahatulan kung siya'y kumakain sapagkat ginagawa niya ito ng hindi batay sa paniniwala. Ang anumang hindi batay sa paniniwala ay kasalanan. Pagkalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Isa sa mga pinakamalaking hamon sa buhay ng Kristiyano ay ang matutong mamuhay kasama ng mga kapatid na hindi laging sumasang-ayon sa atin. Sa bawat lugar na iglesia, magkakaroon ng mga pagkakaiba sa pagitan ng mga mananampalataya. Maaari tayong magkaisa sa mahalagang katotohanan ng Ebanghelyo, ngunit magkakaiba naman ng paniniwala sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa kaligtasan. Maaari tayong magkaroon ng magkakaibang paninindigan tungkol sa pagkain, mga tradisyon, mga gawain, personal na kalayaan, o iba pang mga bagay na may kinalaman sa budhi. Ang pagkakaroon ng ganitong mga pagkakaiba ay hindi nangangahulugang nagkakasala tayo. Totoo, hindi naman masama na tayo ay may pagkakaiba-iba. Hindi naman masama na tayo ay hindi laging nagkakasundo. Ang problema ay nagsisimula kapag ang mga pagkakaibang ito ay nagiging dahilan ng paghahatulan, paghamak, pagkakabahabahagi, at pagkatisod sa isa't isa. Ito mismo ang sitwasyon na tinatalakay ni Pablo sa Romans 14. Ang iglesia sa Roma, tulad ng pinag-aralan natin noong nakaraang linggo, ay binubuo ng mga miyembro na malalakas at mahihina sa pananampalataya. Ang mga mahina sa pananampalataya ay mas mahigpit sa kanilang budhi tungkol sa ilang mga gawain, lalo na tungkol sa pagkain at mga natatanging araw. Para sa kanila, may mga pagkain hindi pwedeng kainin. Para sa kanila, may mga araw na dapat ay
ituring na mahalaga kumpara sa ibang araw. Samantala, mas malinaw na nauunawaan ng mga malalakas sa pananampalataya ang kanilang kalayaan kay Kristo. Para sa kanila, hindi na dapat nalilimitahan ng tradisyon o mga paniniwala o pagkain ang pananampalataya ng isang Kristiyano maging ang samahan sa loob ng iglesia. Ngunit ang problema hindi lamang dahil magkakaiba ang kanilang mga pinaninindigan. Ang mas malalim na problema ay kung paano nila pinapakitunguhan ng isa't isa dahil sa kanilang mga pagkakaiba. Ang mga mahina ay natutuksong humatol sa mga malalakas, samantalang ang mga malalakas naman ay natututo o natutuksong humamak sa mga mahihina. Sa unang bahagi ng Roma, yung tinalakay natin nung nakarang Lord's Day from verse 1 to 12, kinausap ni Pablo ang dalawang panig, malakas at mahina sa pananampalataya. Tinawag silang magkaroon ng mutual acceptance, no? O yung pagtanggap sa isa't isa. Ngunit pagdating natin sa verse 13 hanggang sa verse 23, at ito po yung titingnan natin ngayong hapon, tila bumaling siya ng kanyang pansin at pagbibigay ng diin dun lamang sa mga malalakas sa pananampalataya. So hindi na kasama yung mahihina. Yun na lang mga malalakas ang pananampalataya. Bakit? Sapagkat ang kalayaan ng Kristiyano ay hindi dapat gamitin ng hindi isinasang-alang-alang ang espiritual na kapakanan ng ating mga kapatid. Kumbaga, ang mga malalakas sa pananampalataya ang mayroong mas mabigat na pananagutan sa harapan ng Diyos pagdating sa kanilang pakikitungo doon sa mga mahihina sa pananampalataya. Mas may magagawa sila, no? Para sa ikatitibay ng iglesia bilang mga malalakas sa pananampalataya kaysa sa mga mahihina sa pananampalataya. Kaya ang tanong ay hindi lamang, malaya ba akong gawin ito? Pwede ko bang gawin ito? No? O pinapahintulutan ba ako ng salita ng Diyos na gawin ito? Ang mas mahalagang tanong ay, kung gagawin ko ito, makakatulong ba ako o makakapinsala sa aking kapatid? Yan ang tanong na dapat ay ginagawa ng mga malalakas sa pananampalataya sa kanilang sarili. Hindi lamang ang tanong ay, tama ba ako? No? O nasa lugar ba ako? Kundi ang tamang tanong ay, papaano ko gagamitin ang aking nalalaman upang mapatibay ang aking kapatid sa halip na maging dahilan ng kanyang pagkatisod? Gusto kong i-summarize ang ating pag-aaral ngayong hapon sa ganitong paraan. Ang mature na Kristiyano ay hindi ang taong laging ipinaglalaban ng kanyang mga karapatan, kundi ang taong handang magbigay daan, magsakripisyo ng kanyang kalayaan, at matyagang magparaya sa kanyang kapatid sa pananampalataya, alang-alang sa kapayapaan at espiritual na paglago. Yan ang isang mature na Kristiyano. At dalawang bagay po yung gusto kong pansinin natin from this passage. Una, upang hindi mapahamak ang ating mga kapatid, dapat tayong lumakad sa pag-ibig. Ikalawa, upang hindi masira ang gawain ng Diyos, dapat tayong matutong magsakripisyo para sa iba. Okay, so ito po yung dalawang bagay na gusto kong bigyan ng diin ngayong hapon sa ating pag-aaral. So, balingan po natin ang unang mahalagang prinsipyo na hango sa passage na ito. Upang hindi mapahamak ang ating mga kapatid, dapat tayong lumakad sa pag-ibig. Itinuro sa atin ni Pablo na ang iglesia ay binubuo ng mga taong malakas at mahina sa pananampalataya. Alam niyo po, kahit anong gawin natin, hindi natin maaalis ang pagkakaibang yan. Habang nandito tayo sa mundo, mayroong malakas sa pananampalataya at mayroong mahina sa pananampalataya. Hindi man natin ito maaalis, ang pagkakaibang ito, maaari naman nating pigilan na ang mga ito ang maging sanhi ng kaguluhan sa loob ng ating iglesia. Sa ating nakarang pag-aaral, natutuhan natin na parehong may pananagutan ang dalawang pangkat upang mapanatili ang pagkakaisa ng katawan ni Kristo. Hindi pwedeng sabihin ng malakas sa pananampalataya, kayong mga mahihina ang mag-adjust. Hindi pwedeng sabihin ng mga mahihina sa pananampalataya, kayong mga malalakas ang mag-adjust. Both parties
no? Dapat mayroong gawin, may pananagutan para mapanatili natin ang kaayusan, kapayapaan, pagkakaisa sa loob ng Iglesia ng Panginoong Jesucristo. Ang mga mahina sa pananampalataya hindi dapat humatol sa mga malalakas. At ang mga malalakas naman ay hindi dapat humamak sa mga mahihina. Ang solusyon sa lahat ng ito, matuto tayong tanggapin ang isa't isa. Magkaroon tayo ng mutual acceptance. We need to come to that point of our existence as a church na tatanggapin natin na talaga may malalakas sa pananampalataya, may mga mahihina sa pananampalataya, at bawat isang grupo na ito, meron silang pananagutan, meron silang dapat gawin, pareho silang dapat mag-contribute towards the unity and peace of the church. Ngunit sa bahaging ito ng sulat, sadyang itinoon ni Pablo ang kanyang pansin sa mga malalakas sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin na hindi na kailangan yung mga mahihina sa pananampalataya. Merong dahilan si Apostol Pablo kung bakit bumaling siya sa kanila na mga malalakas sa pananampalataya. Again, pag sinabi nating malakas sa pananampalataya, hindi yung malakas kay Kristo, no? Hindi super Christians, no? Pag sinabing malalakas sa pananampalataya, sila yung mature na, no? Sa kanilang pananampalataya, malalim na yung kanilang pag-aaral sa salita ng Diyos, malalim na yung kanilang karanasan bilang mga mananampalataya, no? Hindi na sila mga baguhan na mga Kristiyano. So yun yung tinutukoy nating malakas. So ipinapakita nito na kapag may suliranin sa iglesia, ang mga mature o malalakas sa pananampalataya ang dapat maging handang magsakripisyo alang-alang sa kapayapaan. Hindi natin aasahan yung mga mahihina sa pananampalataya ang gagawa ng paraan para ang iglesia ay maging mapayapa. Kundi yung mga malalakas. Kasi sila na yung mature eh. No? Sila na yung maraming karanasan. Sila na yung maraming training sa salita ng Diyos. Therefore, sila dapat ang matutong magsakripisyo. Hindi naman pag nagsakripisyo ay inaamin mo na ikaw ay mali. No? Pag ikaw nagsasakripisyo, ibig sabihin, alam mo na piliin kung ano yung nakabubuti para sa lahat. Dahil mas mature na sila sa pananampalataya, inaasahang mas maingat sila sa kanilang mga pasya, no? At sa kanilang pagkilos. Isa pa, ang mga mahina sa pananampalataya ay kadalasang may mataas na pagtingin sa mga malalakas, no? Bagamat hindi nila madalas binabanggit 'yan, pero ang mga mahihina sa pananampalataya, yung mga papunta pa lang sa maturity, sino ba ang kanilang titingnan sa loob ng iglesia? Di ba yung mga mature na? Di ba yung mga matatagal ng mananampalataya? Ano? Maingat nilang inoobserbahan ang kanilang halimbawa, kaya madali silang matuksong humatol o matisod dahil sa kanilang ginagawa. Halimbawa, mahina ang kanyang pananampalataya. Nakita niya, ganito yung ginagawa ng malakas. So dahil tinitingnan niya ang kanyang behavior, di ba? Pag may nakita siyang parang hindi tama at hindi ayon sa kanyang paniniwala na sinasabi ng Biblia, natitisod siya. Di ba? Sa kanyang nakikita. Marahil itong dahilan kung bakit hinihimok ni Pablo ang mga malalakas sa nabantayan ng kanilang pamumuhay. Dapat nilang isipin na ang kanilang mga sinasabi at ginagawa ay may malaking epekto sa pananampalataya ng kanilang mga kapatid na mahihina. Sa katunayan, sinabi ni Pablo dun sa talatang 15, mga salitang ito, namatay rin si Kristo para sa Kanya, huwag ninyo siyang ipahamak dahil sa inyong pagkain. Alam niyo po yung salitang ginamit dito ni Pablo na ipahamak ay isang napakaseryosong salita. Hindi ibig sabihin ni Pablo na maaring mawala ang kaligtasan ng isang tunay na mananampalataya. No? Dito po sa talatang ito na ipapahamak ang mga mahihina sa pananampalataya. Hindi ibig sabihin nawawala ang kaligtasan. No? Ibang topic yan at napag-aralan na rin natin yan ng paulit-ulit. Anong ibig sabihin ni Pablo dito? Ang nais niyang ipakita dito ay ang katotohanan ng ating pag-uugali. Tayong mga malalakas sa pananampalataya, mga mature na sa ating pananampalataya, ang ating mga pag-uugali ay maaring makasira sa pananampalataya ng ating kapatid. Ang ating kapabayaan ay maaring magdulot ng pag-aalinlangan at maglayo sa kanila sa katotohanan ng Ebanghelyo. Alam mo, imbis na dahil pinagmamasdan nila ang ating pamumuhay, maakay natin sila sa tama,
at maturuan natin sila na maging malakas. Kung sila man ay mahina ngayon, ay maging malakas din naman sa tamang panahon. Ay ang nangyayari, nadadala natin sila sa pag-aalinlangan at lumalayo ang daan nila sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya paano ito maiwasan? Ang sagot ay nandun sa talatang 15. Kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ng kalooban ng iyong kapatid, tingnan niyo mabuti yung verse 15 ng Romans 14. Ito yung sagot ni Pablo eh. Kung dahil sa pagkain ay nasasaktan ng kalooban ng iyong kapatid, hindi ka na namumuhay ayon sa pag-ibig. Ang lunas ng salita ng Diyos sa ganitong dilema sa loob ng iglesia ay ano? Paglakad sa pag-ibig. Diba? Pamumuhay ng may pag-ibig. So, paano natin gagawin to? Dalawang bagay. Una, para tayo ay lumakad ng may pag-ibig, magabayan natin ang mga mahihina sa pananampalataya. Dapat hindi tayo naglalagay ng katitisuran sa daan ng mahihina. So, yun yung una na sinasabi sa atin ng Apostol Pablo. Sinabi niya sa verse 13, huwag tayong maglagay ng hadlang sa daan ng ating kapatid o maging sanhi ng kanyang pagkakasala. Inuutusan tayo ni Apostol Pablo na maglagay ng anumang katitisuran ng ating mga kapatid. Ang pag-ibig ay sadyang pagpili na gawin ang makabubuti sa iba. Kaya ang taong lumalakad sa pag-ibig ay umiiwas sa anumang bagay na maaring maging dahilan upang matisod ang kanyang kapatid. Sa konteksto ng talata, ang usapin ay tungkol sa pagkain. Diba? Paulit-ulit yung salitang kung dahil sa pagkain, kung dahil sa pagkain. Ang mga mahihina sa pananampalataya na marahil ay yung pong mga mananampalatayang Hudyo dito po sa Roma, sa Roman Church, mayroong mga mananampalatayang Hudyo dyan, naniniwala pa sila na umiiral pa rin yung mga turo ng lumang tipan patungkol sa pagbabawal tungkol sa pagkain. So, ibig sabihin ito yung mga Hudyo na naging born again na at naging member na ng church. Kaya lang, naniniwala sila na yung mga dietary restrictions sa Old Testament applicable pa rin sa kanila hanggang sa kasalukuyan. So, sila po yung tinutukoy na mahina sa pananampalataya. Sila yung sinasabing may mga pagkain na ayaw nilang kainin na dahil para sa kanila, ipinagbabawal ng salita ng Diyos. Samantala, sa kabilang banda, yung mga malalakas sa pananampalataya, kasama ni si Pablo, ay naniniwalang walang pagkaing marumi sa sarili nito. Iba na ang kalakaran patungkol sa pagkain sa bagong tipan. Diba? Hindi na po applicable yung ilang mga batas sa lumang tipan kasama na yung batas sa pagkain dito sa bagong tipan. At ang totoo, ito po ay ayon sa turo mismo ng Panginoong Jesucristo dun sa Marcos, Kabanatang 7, Talatang 11. Ano nakalagay doon? Sabi ng Panginoon, pati ba kayo'y hindi nakakaunawa? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi ito pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi. Sa sinasabing ito, ay ipinahayag niya na malinis ang lahat ng pagkain. Kumbaga para sa Panginoong Jesucristo, sa panahon ng bagong tipan, wala nang pagkain na marumi. Wala nang pagkain na ipinagbabawal. No? Sapagkat tapos na ang bahagi na yun ng lumang tipan no? Natupad na ng Panginoong Jesucristo ang mga requirements na yan ng Old Covenant. And now in the New Covenant, wala nang pagkaing marumi. Ngunit, ito ang punto ni Pablo. Kung ang isang bagay na alam nating tama ay magiging sanhi ng pagkatisod ng ating kapatid, ano sabi niya? Hindi na natin dapat ipilit ang ating kalayaan. Kung para sa kapatid ang pagkain ng dinuguan ay paggawa ng kasalanan, kung para sa isang malakas sa pananampalataya, hindi masamang kumain ng dinuguan, pero kung para sa kapatid na yun, nagkakasala siya pag kumakain ka ng dinuguan, huwag ka na kumain. No? Yun ang sinasabi, huwag mo nang ipilit ang iyong kalayaan. Bakit? Sapagkat makaka-epekto ito sa pananampalataya nila. Sabi na Pablo sa verse 16, huwag mong hayaan na ang itinuturing mong mabuti ay masabing masama.
No? Kung para sa iyo, walang masamang kumain ng pagkain na ito, pero para sa kanya, masama, huwag mo nang kainin sa harapan niya. Huwag mo nang ipaalam na kinakain mo yan. Bakit? Sapagkat maapektuhan ang kanyang konsensya. Ang prinsipyo ay ito, ipaglaban natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at pagpapatibay sa isa't isa. Ipaglaban natin ang mga bagay na nagdudulot ng kapayapaan at pagpapatibay sa isa't isa. Sabi nga sa verse 19 ng Romans 14, pagsikapan natin gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. Kung itong desisyon na ito na gagawin mo, alam mong masasaktan ang konsensya ng isang kapatid, huwag mo nang gawin, huwag mo nang ipilit. Bakit? Sapagkat hindi yun makapagdudulot ng kapayapaan. Makapagdudulot yan ng kaguluhan at hindi yan magpapatibay sa isa't isa. Hindi natin kailangang laging ipilit na tayo ang tama kung ang bunga nito ay makapipinsala sa iba. May mga pagkakataon na kailangan nating ipilit na tayo tama. Kung yun ay makatutulong sa lahat. Pero kung ang pagpipilit natin na tayo tama ay magbubunga ng kapinsalaan para sa iba, wag na lang. Bago tayo magsalita o kumilos, dapat nating itanong, makakabuti ba ito sa aking kapatid? Makapagpapatibay ba ito sa kanya? Kung ang sagot ay hindi, dapat nating piliing umiwas. Wag na lang. No? Ipagpaliban na lang ang bagay na yan. So, yun ang una. Ikalawa, para matutunan nating lumakad sa pag-ibig, dapat nating unahin ang mga espiritual na bagay kaysa sa mga bagay na pisikal. Unahin natin ang mga espiritual na bagay kaysa sa mga bagay na espiritual. Sa iglesia, hindi tama na gawing pinakamahalaga ang mga bagay na hindi naman pinakamahalaga. Diba kasi madalas pinipilit natin yung mga minor kaysa yung mga major. We are majoring on the minor. Alam mo yun, pinalalaki yung mga maliliit na bagay, yung mga malalaking bagay pinaliliit. So, sinasabi na po sa Pablo sa verse 17 ganito, sapagkat walang kinalaman ang pagkain sa pag-inom at pag-inom sa paghahari ng Diyos, kundi ang pagiging matuwid, ang mapayapang pamumuhay at kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Ang kaharian ng Diyos ay pangunahing tungkol sa mga bagay na espiritual at makatotohanan. Hindi nito inaalis ang kahalagahan ng ating pisikal na pangangailangan. Ngunit itinuturo nito kung ano dapat unahin. At sa atin, bilang mga mananampalataya sa loob ng iglesia, unahin natin ang mga bagay na may kinalaman sa banal na Espiritu, sa kanyang kalooban, at sa mga bagay na may kinalaman sa ating espiritual na pamumuhay. Kapag ang mga bagay na pisikal ay nagiging hadlang sa pagkakaisa at paglago ng iglesia, dapat nating isantabi ang mga ito at ituon ang ating pansin sa mga bagay na higit na mas mahalaga. Pansinin ninyo, yung binanggit dito ni Apostol Pablo ng mga katangian, halimbawa, pagiging matuwid, mapayapang pamumuhay, kagalakang dulot ng banal na Espiritu. Pamilyar, di ba? Bakit? Kasi kasama yan dun sa itinuro ni Apostol Pablo sa Galatia, Kabanatang 5, talatang 22 hanggang 23, na bunga ng Espiritu. Yung kagandahang loob, o yung tinatawag dito, pagiging matuwid, yan yung tinutukoy niya doon na kabutihan. Yung mapayapang pamumuhay, of course, kapayapaan. Yung kagalakang dulot ng banal na Espiritu, of course, yan yung tinutukoy na kagalakan, na bunga ng Espiritu. Kaya kung ang anumang bagay ay sumasalungat sa gawain ng banal na Espiritu sa loob ng iglesia at maging sa ating buhay, dapat nating piliin ang kalooban ng banal na Espiritu. Kung yung mga pinagtatalunan sa loob ng iglesia, mga hindi pinagkakasundo ang doktrina, kasi minsan sa loob ng church, nagde-debate patungkol sa doctrine, sa theology, ito yung tamang position, ito yung din tamang position. Kung ang mga bagay na yan ay humahadlang sa ating mas magandang samahan, hindi man masama na ipagpaliban. At unahin kung anong kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ang iglesia ay dapat maging larawan ng kaharian ng Diyos.
Kaya dapat nating hayaang banal na espiritu na malayang kumilos sa ating buhay. Paano natin malalaman na kumikilos nga ang banal na espiritu sa ating buhay? Binigyan tayo ni Apostol Pablo ng sagot dito, doon sa verse 18. Tingnan niyo dyan. Sabi dyan, ang sino mang naglilingkod kay Kristo sa ganitong paraan ay kalugod-lugod sa Diyos at kaaya-aya sa mga tao. Ang taong tunay na espiritual, ang isang taong tunay na lumalakad sa gabay ng Espiritu ay hindi lamang nakakalugod sa Diyos, nagiging pagpapala rin siya sa kapwa-tao. No? Kasi madalas, di ba, hindi tayo balance. Basta nabibigyan ko ng kaluwalhatian ng Diyos, wala akong pakialam kung may nasasaktan akong kapwa-tao. Na? Iba naman, mahalaga sa akin na napapasaya ko yung aking kapwa, walang halaga sa akin kung natutuwa ang Diyos o hindi. Parehong mali. Ang sinasabi ni Apostol Pablo dito, para mapatunayan natin tayo lumalakad sa Espiritu, dapat nakakalugod tayo sa Diyos at nagiging pagpapala tayo sa ating kapwa. Paano natin malalaman na tayo nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? Magpapatotoo ang ibang tao na natutulungan natin sila. Nagiging pagpapala tayo sa kanila. Kung natutulungan natin ang ibang tao o nagiging pagpapala tayo sa ibang tao, tiyak na nalulugod ang Diyos. Ganun lang. Hindi pwedeng wala yung isa. No? Dapat parehong magkasama. Nalulugod natin ang Diyos, diba? At nakakatulong tayo sa ating kapwa. Punta tayo sa pangalawang mahalagang punto ng ating pag-aaral. Upang hindi masira ang gawain ng Diyos, dapat tayong matutong magsakripisyo para sa iba. Dapat tayong matutong magsakripisyo para sa iba. Anong tinutukoy ni Pablo dito na gawa ng Diyos? Kasi may binanggit siya dyan gawa ng Diyos. Anong tinutukoy ni Pablo niyan? Karaniwan, iniisip natin ang gawa ng Diyos na tumutukoy dun sa malawakang paglaganap ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng ebanghelismo, no? Katulong ng iglesia o nakasangkapan ng iglesia. Totoo yan, di ba? Yung paglawak ng kaharian ng Diyos, pagdami ng mga churches, di ba? Sa mission. No? Madalas yan ang naiisip natin na ibig sabihin ng gawa ng Diyos. Pero sa pagkakataong ito, pansinin niyo pong mabuti, tila tinutukoy ni Pablo na ang mismong iglesia, ang mga mananampalataya kay Kristo na bumubuo sa iglesia, ang gawa ng Diyos. Pansinin niyo mabuti dyan. Kapag pinatitibay natin ang pananampalataya ng ating mga kapatid, itinatayo natin ang gawa ng Diyos. Nagtatagumpay ang gawa ng Diyos. Ngunit kapag nagiging dahilan tayo para ang kanilang pananampalataya humina o sila'y matisod, nakikibahagi tayo sa pagkasira ng gawa ng Diyos. Kaya naman ang mga malalakas sa pananampalataya ay dapat maging higit na maingat. No? Baga, mas mabigat ang responsibility ng mga malalakas sa pananampalataya para ang gawa ng Diyos maging matibay, ma-establish ang gawa ng Diyos, ma-establish ang church. So, dalawang bagay. Yung prinsipyo yung binigay sa atin dito ni Pablo. Una, dapat nilang pangalagaan ang budhi ng mahihina sa pamamagitan ng pagkatutong magparaya. Dapat nilang pangalagaan ang budhi ng mahihina sa pamamagitan ng pagkatutong magparaya. Kapag ipinipilit natin sa ibang ating paniniwala, maaaring nagmumula ito sa pride. Sinabi ni Pablo sa verse 20 and 21 ng mga salitang ito, basahin ninyo. Sundan ninyo ako. Sabi niya, huwag mong wasakin ang gawa ng Diyos dahil lamang sa pagkain. Totoong malinis ang lahat ng bagay, ngunit mali ang kumain ng isang bagay na makakatisod sa iba. Mabuti pang huwag ka nang kumain ng karne o uminom ng alak o gumawa ng anumang bagay na makatitisod sa iyong kapatid. Mabuting malaman na ang pagkain ay hindi nagpaparumi sa tao. Ngunit mas mabuting malaman kung kailan dapat umiwas upang hindi matisod ang iba. Ulitin ko po yan. Mabuting malaman na ang pagkain na hindi nagpaparumi sa tao. Di ba yun yung paniniwala ng mga malalakas sa pananampalataya? Ngunit mas mabuting malaman kung kailan dapat umiwas upang hindi matisod ang iba dahil sa ating pagkain.
Ang pag-ibig ay inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa sariling karapatan. Pakinggan yung sinabi ni Apostol Pablo na description patungkol sa love. Sa 1 Corinthians 13, verse 4 and 5. Sabi niya, ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan. Yun pala ibig sabihin ng pag-ibig. No? Matiisin, magandang loob, ibig sabihin mabait sa kapwa. At ang ibig sabihin ng pagiging mabait sa kapwa, yung kapwang minamahal natin, hindi natin ipinipilit yung sarili nating kagustuhan. Hindi natin pinipilit yung sarili nating alam. Hindi natin pinipilit yung sarili nating paniniwala. Kaya sa iglesia, hindi natin kailangang laging ipilit na tayo ang tama. Mas mahalagang ipagpaliban ang ating paniniwala o magparaya sa iba patungkol sa ating paniniwala para makamit natin ang kapayapaan at ang ikabubuti ng lahat. Hindi lamang masama ang hindi pagkakasundo. Hindi laging masama ang hindi pagkakasundo. Okay nga yun eh. Pag mayroong disagreement sa loob ng church, ang ibig lang sabihin niya, naninindigan tayo sa ating pinaniniwalaan. Walang masama doon. Diba? Bawa, nag-aaway yung isang kapatid sa yung isang kapatid dahil meron silang pinipilit na paniniwala sa isa't isa. Okay lang yan. Ibig sabihin, meron silang conviction sa isa't isa. Ngunit, mali kapag iniisip natin na tayo lamang ang maaring tama. Ulitin ko yan. Meron tayong kanya-kanyang conviction. Meron tayong kanya-kanyang paniniwala. Pero kung ipipilit natin yung paniniwala natin, sasabihin natin, tayo ang tama at sila yung mali, yun ang nakakasira sa ating samahan. Ang pagpaparaya ay ang pagtanggap na ang iba ay tama. Ang pagpaparaya ay pagtanggap na ang iba ay tama. Masama sa anumang relasyon na lagi nating ipipilit na tayo ang tama at ang iba ay mali. Minsan, malusog din para sa relasyon na tanggapin nating tayo ay mali at sila ang tama. At para sa akin, yun mga ang mapagmahal sa kapwa. At yun talaga ang larawan ng isang mature na Christian. Hindi yung ako ang tama, ikaw ang mali. Kundi minsan, oo nga, mali ako, ikaw ay tama. Maaari tayo magkasundo na hindi magkasundo. Alam mo yun, yung kasabihan sa English na we can agree to disagree. Minsan, sa loob ng iglesia, pwede tayong mag-agree na hindi tayo parehas ng paniniwala. Na meron pagkakataon na, okay, kung yan ang pinaniniwalaan mo, igagalang ko yan. At kung ito yung paniniwala ko, dapat igalang mo rin. At ako, para igalang ka, magpaparaya ako sa iyo. Kung yan ang paniniwala mo, hindi kita pipiliting magpalit ng paniniwala. Ganon din naman sa kabila. Diba? Magpaparaya din siya dahil hindi niya ipipilit na magpalit siya ng kanyang paninindigan. Habang nananatiling nagmamahalan tayo sa isa't isa bilang magkakapatid, pwede tayo may pagkakaiba. No? Pwede tayo may pagkakaiba. Kung minsan, ang pinakamapagmahal na maaari nating gawin ay ang magparaya, alang-alang sa kapayapaan. Hindi tayo nagpaparaya para lang, alam mo yun, manalo ka sa argumento, no? Okay, hindi ka nagkikipagdebate para lang mapatunayang tama ka. Hindi nagpaparaya tayo for the purpose of peace and unity. No? Bakit ko nasabi yan? Kasi may mga pagkakataon naman na pwede silang magpalit ng kanilang paniniwala. Diba, malay mo, habang tumatagal sila sa kanilang pananampalataya, nag-aaral sila ng salita ng Diyos, diba? Nagbabago din yung kanilang paniniwala. Maring dumating yung time na sila naman ang magpaparaya. Bakit sasabihin nila na mali sila pala, tama ka. Diba? So minsan ganun, kailangan lang natin maghintay eh. Pangalawa, at huli, maaaring kailanganin ng malalakas na ilihim sa sarili ang kanilang paniniwala upang mapangalagaan ang budhi ng mahihina. Minsan, may mga pagkakataon, kahit na alam mong tama ka, kahit na alam mo nasa katwiran ka, minsan kailangan mo na lang tumahimik. Minsan kailangan mo na lang ilihim sa sarili mo ang iyong
pinaniniwalaan. Verse 22, ano man ang pinaniniwalaan mo, hayaan mong ikaw na lamang at ang Diyos ang makakaalam. May mga pagkakataong ang pagpaparaya ay nangangahulugan ng pananahimik habang nananatili tayong matatag sa ating paninindigan. Hindi naman porket nananahimik tayo, sumusuko na tayo sa ating pinaniniwalaan. Hindi. Minsan, kailangan nating manahimik at sarilihin na lang yung ating pinaniniwalaan, ano? At hindi magsalita, hindi igiit ang ating sarili, hindi ipilit na tayo ang tama, no? Para sa kapayapaan. Hindi ito pagkatalo. Pag tayo po ay nanahimik, hindi po ibig sabihin talo tayo. Ito ay pagpili na gawin ng makabubuti para sa lahat. No? Tawag dyan ay self-control. No? Kung yung pag-concede na tama sila requires love, yun namang pagpaparaya requires humility. No? Kailangan mo talagang magpakababa. Kailangan mong pigilin ang iyong sarili. Hindi mali na ipaliwanag natin ang ating paniniwala. Ngunit mali na ipilit ito sa iba, lalo na kung magiging dahilan nito ng kanilang pag-aalinlangan o paglabag sa kanilang budhi. Kung ipipilit natin yung ating paniniwala sa iba, tapos masasaktan yung kanilang budhi, ano ibig sabihin na masasaktan ng kanilang budhi? Para sa kanila yun ang tama eh. Tapos pipilit natin yung ating sarili, masasaktan ng kanilang budhi. Diba? Iwasan natin yon, sabi ni Apostol Pablo. Ang pag-ibig ay matiisin, sabi dun sa 1 Corinthians 13, verse 4. Kaya ang mga malalakas sa pananampalataya ay dapat magbigay ng panahon sa mga mahihina upang lumago. Minsan kaya kailangan nating manahimik kasi yun yung paraan natin para bigyan silang ng time para mag-grow. Alam mo yun? Hindi natin pwedeng ipilit ang growth eh. Diba? Hindi natin maipipilit ang pagbabago sa puso ng tao. Ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa niyan. Kung tunay nating mahal ang ating mga kapatid, magiging handa tayong maghintay habang ginagawa ng Diyos ang kanyang gawain sa kanilang buhay. Diba? Kung may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, meron din ginagawa ang Diyos sa buhay nila. Kung hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo, hindi pa rin tapos ang Diyos sa buhay nila. Minsan nga, di ba, sinasabi natin in a negative way, kung naiinis tayo sa kanila sa pag-uugali nila, baka sila naiinis din sa atin sa pag-uugali natin. Di ba? Isipin natin mabuti, balansihin natin, paano natin titingnan ng kabuuan yung ating sitwasyon at pamumuhay. Sa ganitong paraan, hindi natin hinahadlangan ng gawain ng banal na espiritu sa kanilang puso. Ang totoo nga, nagiging indirect factor tayo sa kanilang growth. Kasi kung hindi tayo makikipag-away, kung pipiliin natin ang kapayapaan, kung pipiliin natin ang magparaya, magsakripisyo, binibigyan natin ang banal na espiritu ng maraming panahon sa kanila para baguhin sila. Mas maganda yon. Bakit? Kasi yung pagbabago bunga ng espiritu, pang matagalan na yun. Pero minsan yung pagbabagong, halimbawa, tayong mga magulang, meron tayong mga gustong baguhin sa buhay ng ating mga anak. Anong ginagawa natin? Pinipilit natin. Pinipilit natin silang magbago. Nagagalit tayo. Ginaground natin sila. No? Nire-restrict natin sila and so on and so forth. Kasi gusto nating baguhin. Pero minsan ang tamang approach, patience. Alam mo yan, maghihintay tayo. Tandaan natin, ang tunay na paglago ay hindi napipilit. Kumbaga sa bunga, hindi po masarap ang bungang nahinog sa pilit. Di ba? So, kailangan natin talagang gusto nating ma-enjoy yung matamis na bunga, hihintayin mo siyang mahinog sa tamang panahon. Ganon din sa loob ng church. Di ba? Para ma-enjoy natin yung samahan natin, minsan kailangan nating maghintay. No? Kailangan nating mag-pasensya sa isa't isa. At kasama dun sa paghihintay at pagpapasensya, pananahimik minsan. Pananahimik. Alam mo yun, yung magsasakripisyo ako na manahimik. Hindi ibig sabihin talo ako o mali ako. No? Pwede ako manatiling strong sa aking conviction, pero hindi ko siya ipipilit. Kasi pag pinilit mo, lalong gugulo eh. Diba? Ganon din sa pag-aasawa. Diba? Pagka
Hindi mo pwedeng baguhin yung asawa mo eh, no? Tandaan mo, una, hindi naman kadugo yan. Hindi kayo pareho ng magulang, hindi kayo pareho ng upbringing, pero nag-decide kayo maging mag-asawa. So definitely, dapat asahan mo magko-conflict yung ugali ninyo. Pero hindi ibig sabihin na babaguhin mong pilit ang ugali niya para maging mapayapa kayo. Hindi. No? Kailangan natin maghintay. Kailangan natin panalangin ng isa't isa. Kailangan nating pagpasensya ng isa't isa hanggang dumating yung time na Diyos mismo magbago sa kanya. Di ba mas masarap yun? Yung ganong klase ng pagbabago. Kasi pang walang hanggan ng epekto. At hindi pansamantala lamang. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa napakagandang chapter na ito ng Romans 14. I hope lahat ng churches ay pinag-uusapan ng passage na ito. Kapagkat ito po ay very relevant sa lahat ng churches. Pagamat sa panahon na ito, ang pinag-uusapan ay yung pagkain, mga special na araw, mga tradisyon sa lumang tipan. Pero may practical application sa buhay namin. May mga pagkakataon na meron kaming pinaniniwalaan, conviction, na alam naming tama. At minsan pinipilit namin sa iba. Pero ang nagiging epekto, kabaligtaran ng inaasahan namin. Imbis na makonvince namin sila, nagiging broken yung relationship at nagkakaroon ng mapait na ugnayan sa isa't isa. Which is the exact opposite ng gusto sana naming mangyari. Minsan yung intensyon namin tama, pero dahil mali yung aming approach at hindi namin sinusunod yung mga practical principles na ito na itinuturo ni Paul dito, nagiging epekto ay lalong nagkakaroon ng kaguluhan, nawawala ang kapayapaan, nagiging malamig ang ugnayan sa isa't isa, nasisira ang gawain ng Panginoon. So tulungan niyo po kami na ang lahat ng church dadaan sa stage na ganito, na may mga pagkakataon na talagang labis ang aming hindi pagkakaunawaan. Pero sana matuto kami, mag-mature kami lahat na hindi masama na kami hindi nagkakaunawaan sa lahat ng pagkakataon. Pero hindi namin ipipilit na maging dahilan nito ng hindi namin pagkakaisa sa loob ng iglesia. Kaya pinagkakatiwala po namin sa inyo, Panginoon, ang mga katotohanan na ito na may ilapat nyo sa aming mga isip at sa aming mga puso. Mga ito po ay isipin namin na turo ng Espiritu Santo sa amin na mula sa inyong salita. Tanggapin namin ito, Panginoon, at siyasatin namin ang aming mga puso at makita namin sana kung nasaan ang aming kalagayan sa mga katotohanan. At alin sa mga prinsipyo na ito ang ginagawa na namin at alin sa mga prinsipyo na ito ang hindi pa namin ginagawa o maaaring ayaw namin gawin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung kami ay may mga pagkukulang, pero salamat sapagkat ang salita mo ay salamin para sa bawat isa sa amin, para makita namin ang aming mga reflections, makita namin yung aming mga dungi sa mukha, yung aming mga kapintasan, at maging aming mga kalakasan. At naman, Panginoon, ay gamitin mo mga salita na ito sa tulong ng Espiritu. Nang sa gayon, Panginoon, magkaroon kami ng maunlad na pagsasama bilang isang iglesia kung saan ang pagpapala ng Panginoon ay mag-uumapaw. Lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus, aming Hari, Manunubos. Amen. Ay pong lahat ay tumayo at umawit.